At para sa huling episode natin, pansamantala, ipapakita ko naman ang aking passive income na walang puhunan. Without further ado, ito ay ang affiliate marketing. Ano ba ito? Affiliate marketing is a type of performance-based marketing where a person earns a commission by promoting another company's products or services. When the affiliate successfully drives sales or leads through their unique referral links, they earn a percentage of the revenue or a flat fee. Basically, mag-share ka lang ng affiliate link mo at habang ginagamit ng ibang tao yan, tuloy-tuloy lang ang kita mo. I know some of you may disagree. Hindi naman passive income yan kasi kailangan ko pa rin i-market. Kumikita ka lang naman dyan kasi influencer ka. Paano naman kami na wala namang followers? There are ways para magawang passive income ito. Pero syempre, kung ima-market mo, mas malaki ang kikitain mo. May dalawa akong naging passive income na affiliate program. Number 1, Binance. Unfortunately, this year lang, naban ang Binance sa Pilipinas. Pero bago naban yan, over 300 na tao ang nag-register dito gamit ang aking affiliate link. That includes some of my relatives and friends. Kada trade nila may commission akong natatanggap. At habang gumagaling sila sa trading, lumalaki rin ang kanilang investment, lumalaki rin ang commission ko. Kaya naman hindi rin ako nagsawa noon na turuan muna sila, lalo na yung mga beginners. At ngayong banned na ang Binance, lumipat naman ako sa Bybit. Kasi lahat ng feature ng Binance na nagustuhan ko ay meron din sa Bybit. Hindi na nga lang ako magtataka kung ibaban din ito ng SEC real soon. Number 2. Lazada. Bago ko shinare yan dito sa page, we did a little experiment muna if possible bang kumita dito without promoting it sa page ko. And here's what we did. Nilapitan muna namin ng misis ko ang mga close friends and relatives namin na addict mag-shopping. Sila yung tipong mahilig mag-browse lagi ng mabibili online. Believe me, marami sa mga kakilala mo ang ganyan. Ipinakiusap lang namin sa kanila na yung link na lang namin ang i-click nila if gusto nilang mag-browse o mag-shopping sa Lazada. At nakisama naman sila. Although wala itong pera na puhunan, ang magiging puhunan mo dito ay ang iyong reputation. Wala kasing tao na mag-aabala na gamitin ang link mo kung cool ang tingin nila sa'yo. Kaya malaking advantage kung marunong kang makisama. Anyway, noong first month namin, around July 2023, ito ang kinita namin. Not bad, diba? Then August to September, ito na ang kinita. So pwede talaga siyang maging passive income kahit hindi ka influencer. Then after that, I decided na i-share na dito sa aking page ang aking affiliate link at nagtuloy-tuloy na. Up to now, kahit hindi ko na pinopromote, may mga patuloy pa rin ginagamit yung link ko. By the way, nadyan lang sa bio ko ang Lazada link ha. Kung trip nyo mag-shopping at the same time gusto nyo ring makatulong sa akin, feel free to use my affiliate link. At kung interested kayo maging affiliate partner din ng Lazada, puntahan nyo lang ang website na ito, mag-register kayo at hintayin nyo ang email nila pag na-approve na kayo. Then after that, mag-generate lang kayo ng link gamit ang Lazada app nyo at i-share nyo lang yan sa wall nyo at sa mga kakilala nyo mahilig mag-shopping. Pwede kayo mag-generate ng link directed to main Lazada page. Pwede rin kayo mag-generate ng specific link mula sa kahit anong product na gusto nyo i-share gaya ng ginawa ko sa video ko na ito. Now, ano naman ang dark side nito? Wala masyado kasi wala naman kayong ilalabas na puhunan. Pero take note lang na may mga cases na wala kayong matatanggap na commission sa ibang item. Hindi ko pa alam kung bakit. At isa pa, ang madalas ireklamo dito ay delay pumapasok ang sahod. Inaabot pa daw ng 3 months or more yung iba bago sumahod. So hindi mo pwedeng iasa dito ang mga bills mo. Now, ano pa ang mga passive income ko bukod sa mga nabanggit ko na? Hindi ko actually makonsider na passive income ito, pero for the sake of transparency lang, may mga followers ng Facebook at YouTube ko na nag-avail ng subscription or membership. Monthly may natatanggap akong 55 pesos sa kada subscriber sa Facebook and 79 pesos naman sa bawat member sa YouTube. In return, sinishare ko sa kanila ang mga old videos ko, mga deleted videos, at paminsan-minsan nagsishare ako ng mga personal videos ko. At syempre, nilalagay ko ang mga pangalan nila sa ending credits in most of my in-depth contents. Kaya hindi ko masabing passive income ito kasi I still have to make contents regularly. Malabo kasing may mga mag-subscribe or magpa-member sa inyo kung wala sila nakukuhang value sa contents nyo. So, yan lang lahat. Now, you may be wondering, saan napunta yung iba ko pang natira sa 1 million? Dati nasa Binance lang ang mga yan. Kaso nga na-ban na. So hinold ko na lang muna ang mga yan sa aking wallet. Waiting lang ako na tumaas ang value ng Ethereum. Sabi ko 'di ba, last episode muna ito, pansamantala. Kasi may mga balak pa akong pasuking passive income pero inaaral ko pa. Isa na dito ay ang vending machine. As soon as makakita ako na maganda-gandang pwesto at maging maganda naman ang result, i-share ko ulit sa inyo. So expect more continuation ng series na ito pag may bago na ulit akong passive income. Importanteng maunawaan nyo na walang panghabang buhay na passive income. There will come a time na need mong i-pull out ng investment mo at ilipat ulit sa iba. Gaya niyan, marami sa passive income ko ang nawala mula nung naban ang Binance. Soon, baka mawala na rin ang kinikita ko sa Axie tokens. Hindi rin ako pwedeng maging kampante na panghabang buhay itong passive income ko.
May mga unforeseen na dumadating sa buhay natin, kaya kailangan marunong tayo lagi mag-adapt sa changes. Embrace change. Every shift is a new opportunity to learn, improve, and redefine your journey. Maraming salamat sa mga nagtiyaga sa series nating ito. Pasensya na at medyo napahaba. Hindi ko kasi makompress lahat ng sasabihin ko into shorter videos dahil importante na makita nyo both good and bad sides ng bawat passive income ko. Hindi ko man kayo binigyan ng step-by-step tutorial kung paano ito gawin exactly, pero tinitiyak kong nailatag ko lahat ng keywords na alam kong pwedeng makatulong sa inyo sa inyong pagre-research. Ayaw ko talagang gawing spoon-feeding masyado ang bagay na ito. Tandaan nyo, gaya ng lagi kong sinasabi, what works for me may not work for you. Kaya gusto kong tuklasin nyo ng sarili nyo kung paano gawin ito. Subukan nyo rin mag-explore ng iba pang pwedeng gawing passive income bukod sa mga nabanggit ko. Sobrang dami pang options. Need nyo lang talagang maging masipag sa pagre-research. So yan lang muna sa ngayon, proceed na tayo sa iba pang in-depth contents.